So mga kababayan, pag-usapan natin yung pagpunta pala dito ni Vladimir Zelensky, presidente ng Ukrainian. Ito pala yung pinag-usapan nila ni PBBM. Pakinggan muna natin yung balita. Kasunod ho ng pagbisita ng Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky sa Pilipinas, partikular ho sa tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang, tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas na handa nitong kanlungin ang mga refugee mula sa Ukraine. At ayon naman sa United Nations High Commissioner for Refugees, may nakalatag na rin pong maayos na sistema ang Pilipinas sa pagproseso nitong mga asylum seekers. Kunin natin ang live report ni Moira Encina. Moira? Alex, sa paglulunsad ng National Refugee Day ay tiniyak ng DOJ na patuloy na magiging sanktuaryo o takbuhan ang Pilipinas ng mga refugee at palalakasin pa ng gobyerno ang mga polisiya at programa nito para sa mga stateless person. Bukas ang Pilipinas sa tumanggap ng mga refugee mula sa Ukraine sa harap ng mga mamamayan nito na naiipit sa giyera nito sa Russia. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na sa ngayon ay wala pang impormasyon ang Department of Justice, Refugees and Stateless Persons Protection Unit o DOJ RSPPU kung may pag-uusap sa pagitan ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Ukrainian President Volodymyr Zelensky ukol sa posibleng refugees mula sa Ukraine. Inihag ni Vasquez na polisiya ng Pilipinas na tanggapin ang refugees o asylum seekers basta nasa bansa ang mga ito na isa sa mga requirement. They must be here and they must apply. That application will be processed by the DOJ RSPPU, and if they are qualified, then they are admitted as refugees or asylum seekers as the case may be. It's a continuing policy. Obligasyon din anya ng Pilipinas sa tumanggap ng mga biktima ng mga karahasan, persekusyon at gyera bilang signatory sa 1951 Refugee Convention at sa 1954 at 1961 Statelessness Convention. Ayon naman kay United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR Head of National Office Maria Ermina Villavilla Gallardo, may nakalatag na maayos na sistema ang Pilipinas sa pagproseso ng asylum seekers. May mga magagandang programa rin anya ang Pilipinas sa mga refugee. It's also important to know that there are no refugee camps here in the Philippines because the trend now is to be inclusive, no? Meaning that the state gives opportunity for refugees to be able to integrate. So you have urban refugees. Maaaring nakasalamuha muna sila but they have a different legal status here in the Philippines. Tinataya ng DOJ na mahigit 1,000 refugees ang nasa bansa at nasa 1,000 rin ang pending refugee application. Karamihan sa mga refugee ay mula sa Gitnang Silangan at Africa. Where they are right now, due to confidentiality, we cannot divulge their location because the reason why they are seeking asylum from the Philippines in the first place is they're trying to avoid persecution from their home country. Kaugnay nito ay nilunsad ng DOJ ang kauna-unahang National Refugee Day alinsunod sa proklamasyon ni Pangulong Marcos. Alex, sa panig naman ng Korte Suprema, sinabi nito na pinaiigting nito ang mga kapasidad ng mga hukom sa bansa sa paghawag sa mga naturalization cases para sa mga refugee. Sa ilalim ito ng binuo ng SC na Rules on Facilitated Naturalization na nagpapabilis para maging Filipino citizen ang mga refugee sa Pilipinas. Sa datos ng SC mula 2006 hanggang 2018 ay nasa 8 pa lamang ang naging Pinoy citizen dahil na rin sa mahigpit na mga patakaran noon. Alex? Okay, Moira, linawin ko lang ha. Itong mga Ukrainian na pwede tayong tumanggap no, bilang mga refugee sila, ito'y for safety reason lang dahil nga may gera sila doon sa kanilang bansa. No? So, nabanggit ba kung gaano katagal sila dito sa Pilipinas bilang mga refugee? Ayun ay
yun ay depende sa kanila. Basta ang first requirement, kailangan nandito sila sa Pilipinas. Kung nais nilang mag-apply nga for refugee, yun nga, ito ay iproproseso naman ng DOJ at kapag sila ay nakapasa doon sa mga qualification, sila ay tatanggapin. Yung kung gaano sila kahaba o gaano katagal sila dito mananatili ay depende na ito sa mga, kung sakasakali ay sa mga Ukrainian refugees. Ayun, dahil nga may ibang mga Ukrainian, tulad na nabanggit ko, no, meron akong na-meet na isang Ukrainian pero ang kanyang misis ay Pilipina. So, anong status nung Ukrainian na yun? Refugee pa rin ba siya dahil may Pilipina siyang kasama sa bahay? Yun ay depende na rin kung siya ba ay talaga mag-a-apply or kung dahil nga may asawa din siyang Pinay, pwede naman siguro siyang may ibang programa na pwedeng i-alok yung gobyerno para makapanatili siya dito sa Pilipinas, lalo na may mga pamilya naman siyang mga Pilipino. Okay, maraming salamat sa iyo, Moira Encina. So guys, napakinggan na niyo naman siguro yung balita. So, welcome na welcome ang taga-Ukrainian dito sa ating bansa. Sapagkat ang mga Ukrainian naman mga kababayan ay wala naman kayong marinig na yan ay mga sangkot naman sa terorista. 'Di ba? Ang mga Ukrainian naman ay mababait naman yan. Kaya dapat lang na tanggapin natin sila kasi sa mga Pilipino naman ay likas naman na pagkapwa-tao. Mabait naman ang mga Pilipino talaga pagdating sa mga ganyang bagay. So, ako naman ay agree naman ako dyan pagdating sa ganyang bagay kasi unang-una dyan guys, pag nagkataon na matapos na yung gira naman doon sa kanilang bansa, tapos nakabalik na yung taga-Ukrainian doon sa kanila, so magbabalik tanaw yung taga-Ukrainian din sa atin yan. Kasi ang isipin nila, ang mga Pilipino ay napakabait. So, kukunin nila din tayo, mga Pilipino, malaking tulong yun. Malaking bagay yun. Di ba? Marami nangyari na yan dito sa ating bansa. Kahit mag-search kayo, di ba yung yung Israelita na yan, di ba? Nagkagera doon sa kanila. Dami napadpad dito. Di ba? Napadpad dito. Kinuha rin natin yan, yung mga Israelita na yan. Pero makikita mo, yung mga Pilipino napakarami, kinuha talaga nila. Ang dami mga caregivers doon na kinuha dito sa sa ating bansa. Kasi ang mga Pilipino ay likas na mababait. Kaya kung sino man dyan na against naman sa pagkuha sa kanila, ay ako nakikiusap din ako sa inyo na dapat ay tanggapin natin taga-Ukrainian. Kasi sa totoo lang yan guys, nagigipit na rin sila. Kawawa naman sila, nagigipit na yung lugar nila kasi patuloy pa rin, taon na ang nakalipas, patuloy pa rin yung gera sa na hindi matapos-tapos. So, wala namang problema yung guys kung kukunin natin kasi tayo naman talaga mga Pilipino ay likas na mababait. 'Di ba? Likas na pakikipagkapwa-tao. Kaya kailangan lang nila ng tulong dito sa ating bansa. So ito pala yung guys, kaya pala pumunta rin dito si Zelensky, Vladimir Zelensky, ang presidente ng Ukraine kasi yun lang yung hinihingi niya siguro dito sa ating bansa kasi wala naman tayong yaman na ibibigay sa kanila. 'Di ba? Pag hihingi naman sila ng sundalo hindi naman siguro papayag yung si Pangulong Marcos na ipapadala doon nating mga kasundaluhan kasi parang ipapain mo lang 'yon. 'Di ba? Ang lang talaga natin, ang maganda lang talaga natin na magagawa ay yung mga ibang taga-Ukrainian ay tanggapin natin dito sa Pilipinas para makaiwas din sila doon sa gulo. Siyempre, paras naman tayo na may buhay, di ba? Kaya good job para sa akin. Kailangan nating tanggapin yung taga-Ukrainian. Malaking tulong yan bandang balang araw sa atin guys. So yun lang guys. Maraming salamat at magandang araw sa inyo.